Ayan po yung dinulot ng bagyong Enteng. Mga palay na inabot, yan, na isinalba pa rin ng mga may-ari. Dito po ito sa may papuntang San Vicente. Yan. Yan po kalsada yan. Pero level po dyan yung tubig. Yan. So di na tayo pupunta dyan. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat, no? So itong vlog po na ito, update, follow up update po ito. Yun nga sa dinulot ng bagyong Enteng dito sa Kabikulan. So pasalamat pa rin kami dahil ulan lang yung malakas. Pero nagdulot po ng baha na naging perwisyo sa mga kababayan natin na magsasaka. Yung mga palay nila ay inabot, no? Po yung araw, sunset, Balatan, kanila Rica 1 and Rica 2, dun sa bandang yon, dun po yung Balatan. So mag-update po ako dun sa dinadaanan namin. Ayan, update nga po pala, nakakadaan na po kami ulit dito sa kalsada na kung saan ay shortcut. Hindi na po kami naglilibot pa dun, grabing layo, nakakaumay na biyahe. So thanks God at mayroon pa rin naman na dadaanan na tubig, pero hindi na delikado. Hindi na delikado sa tao, hindi na delikado sa motor. Parang sinipo na kaagad ako. Ayan, yung plano ko sana kasama dito ngayon si Gwen. Kaso may inasikaso sila, so wala pa doon. Kaya yan, ako na lang. Yan. So sinabihan ko naman na yun siya kanina. Ang sabi ay tingnan ko kuya kung andito na ako mamayang hapon. So yun. So tayo na lang. Yan. Kala ko level pa sa, kasi pagka talagang bahang baha, halos pantayan dito sa kalsada. Yan. Pero na, dami na namang isda dyan pagka talagang nawala tong tubig na to. Advantage din sa kanila kasi tahimik, malayo sa maingay na madaming sakyan. Kung gusto mo ng peaceful ay dito sa mga lugar na ganito, no? Pero kapag nauusan naman yung bagyo, ulan, dyan naman sila, hindi maganda yung kalagayan. I hope na sila Chinchin sa ngayon ay medyo nabawasan na ng konti yung tubig doon. Yun nga lang, kapag ganitong paupa na, yun na medyo may amoy na yung tubig, mabaho na yung amoy ng, siyempre mga stock na yun yung iba, di na makakabalik sa lake at sisipsipin na lang sa lupa. Antay-antay lang kayo sa makita nyo uli si Chinchin sa vlog. At malapit na yung birthday ni Badet, so pupunta tayo doon. Tingnan ko kung makapagluto ako. Malapit na. Shoutout kay Maridongski TV, kay Dentek, kay Kuya James Q, yan, Ate Eva and Kuya Ronnie, ayan, si Ate Lud, yan. Shoutout sa lahat ng sponsor ng Team Hawaii, sponsor ni Kuya Noli. And that ngayon ay nakikilala na rin namin yung iba at nag-sponsor na rin sa amin. Yun, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat ng Team Hawaii. Yan nga po, muli na naman nabibilog yung ating panglimang project. Yun nga kay Gwen, kay Cum Laude Girl. At ayan, lumitaw na yung pader, yung 4 na poste, at sa mga susunod na araw maglalagay na ng bubong. At yan, mahuhugis bahay na naman po, no? At
muli na naman tayong makakagawa ng panibagong proyekto na magbibigay saya sa ating mga deserve, suportahan. Ayan. Okay. At syempre, kay Kumladi Girl, kapag meron na siyang trabaho, ay makakabawas yan sa iisipin niya. Relate na relate ako dyan, kasi nung may trabaho din ako. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, maswerte na kayo, kasi kapag nagkatrabaho kayo, ay magpapaganda na lang kayo ng bahay. Hindi nyo naiisipin na paano kaya makapagawa ng bahay. Kaya ko ba? Yan ang mga tanong na kapag wala as in wala talaga. Kaya sabi ko sa kanila, napakaswerte nyo na, kasi magkatrabaho kayo. Pagdating ng araw, iisipin nyo na lang kung gusto nyo magpataas, gusto nyo magpaganda, gusto nyo magpa-tiles. Yan, tulungan na lang tayo. At least mayroon, nasimulan ko na. Kaya sa mga napapagawan namin, katulad nga nito kay Gwen ngayon, magkatrabaho man siya, ayan, magpapaganda na lang siya nung aming swerteng dumating sa kanyang sa kanilang magpamilya na blessing na yung bahay. Ayan. So congratulations. No? So ngayon pa lang, congratulations, and then salamat sa mga sponsor. Ganda ng sunset. Ayan. Sana sunset na lang ako para laging inaabangan at tinitingala. Lagi ko yan naririnig kapag yung kadalasan, as in lagi talaga sa ating mga tao, tara habulin natin yung sunset, diba? So sana all hinahabol. Sana huli niintay. Yan, ganda naman kasi makikita mo yung talagang shape ng araw na hindi na siya nakakasakit sa matang tingnan. Yung namumula lang siya. Kaya sana all sunset, sana all araw, aabangan at pagmamasdan at titingalain. Ayan. Ayos. At punta na tayo dun sa sa talagang mismong daanan namin para makita nyo na pwede na talaga na daanan. Ayan. Dito po ito sa dinadaanan papunta kanila Gwen, Badet and Nona and Chinchin. So ang latest update po ay pwede na ulit kami makadaan. Let's go. Tara, pag-usapan natin. Ayun, makikita nyo po yung mga magsasaka nagsalba ng kanilang mga tanim na palay para mapakinabangan pa at maibenta. So pagka ganyan po na inabot ng baha, normal po na maitim na konti. Ayun po, maitim na. Tsaka yung iba, hilaw na i-consider naman ng mga nagbibili ng palay, pero sa murang halaga. So at least hindi nasayang, napakinabangan pa rin. Pero ang ganyang mga inabot ng baha, kapag ginawang bigas kakainin, asahan po na medyo may amoy yung may amoy yung kanin. So hindi naman po yun nakakasira sa kalusugan. Kaway.
Dito pang dami dito. Mga recover na palay. Yan. Yan sila. Dinalangoy nila yan. Medyo mabaho na po yung ano. Katulad niya, no? Ganon. Yan. Nasa bangka. Inaanin nila. So ito na po yung ano. Kayang-kaya na. Yan. Kayang-kaya na po. Katulad niyan. Yan. Mga hilaw pa yan, no? Pero inaanin na nila. Lawak sana, oh. Grabe. Washing. Yan, malalim yan. Kabilaan. Malalim yan, oh. Ito na lang pala. Yan. Ay! Yan po, malalim yan, oh. Sa kabila, poros water lily. Yan. May namiminwit. Sa inyo po, passable na po yung Bacolod to San Vicente Road, shortcut road. Pwede na pong daanan para po sa kaalaman ng lahat. At yan, sana wala na munang bagyo na dumating para dito na ulit magdaan. Kasi sobrang layo yung dinadaanan namin dun sa Nabwak. Halos umaabot ng 30 minutes na dapat ay 8 minutes lang. Okay, yun lamang po. Maraming salamat. At mag-ingat po kayo lagi na. Mag-ingat po kayo lagi. God bless po sa ating lahat. Keep safe. Bye-bye.